kasi parang nire-renovate nila yun just to make sure na medyo presentable siya for tourism. So, yun yung isa. As far as the education ng mga kabataan, what we are promoting sa city is to hold a quiz bee, especially this year. Magkakaroon tayo ng quiz bee among 65 high schools na magkakaroon ng competition. So we are planning to do that here sa SM. So the point ng quiz bee kasi is to fast track kasi we are promoting local history, whatever happened before na kung napapag-usapan na natin yung history, yung Philippine history natin, usually ang tinuturo sa Batangas, yung mga heroes natin sa Manila, yung mga heroes natin sa Quad. We have many heroes here which happened during the war. No? So, maraming mga write-ups na ganyan na hindi available masyado sa atin, na which actually we gathered it and placed it sa www.generalpaulinosantos.com. No? So meron tayong website para doon natin pwedeng kunin yung mga data or mga informations na yun. And hopefully, yun ang magagamit ng mga teachers to teach the youth, no? the generals, para magkaroon sila ng idea kung anong nangyari before. So, aside from that, yung Pioneers Descendants ngayon, we're looking at magkakaroon tayo ng General Paulino Santos Award. So, ano ang General Paulino Santos Award? It will be yung traits ni General Santos. Kung isipin mo, kung isipin natin, ano ba talaga traits niya? No? Why pinakalan to sa kanya? Why? So yung mga basic reasons na actually hindi naman siya nagpangalan nitong syudad dito sa kanila, kundi yung mga taong iniwan niya. So marami siyang traits like, yung honesty siguro, no? Like, one, and yung pagiging magaling niya na leader, yung so yung mga traits na yun, gagawa natin ng programa soon na magkakaroon tayo ng parang 10 outstanding young generals or whatever, something like that, no? So, to inspire the youth, no? To level up yung kanilang paninindigan natin na tinatawag tayong general. So we have to stand by it, no? By panindigan natin, no? So yun na siguro.